Yun, ulo ni Epifanio Labrador, mukhang kukulong na sa pagkakataon na ito mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, nabati mo na ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers yan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo agad sa ating pag-usapan. At sa video na ito, pag-usapan natin ulit itong napakayabang na si Epifanio Labrador. Ang vlogger na nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yun ang mga kababayan. Bakit nasabi ko na yung ulo ni Epifanio Labrador mukhang gugulong na sa pagkakataon na ito? Dahil nga sa kanya mga pinagsasabi mga kababayan. Laban kay Senadora Amy Marcos. At may matindi pa talaga na mga kasinungalingan nitong si Epifanio Labrador. Naku po, pag malaman ito ni dating First Lady Imelda Marcos, mukhang dadami pa yung mga maghahanap kay Epifanio Labrador. Paliit na ng paliit talaga yung mundong ginagalawan nitong si Panyong mga kababayan. Yung matinding mga pinagsasabi nito laban kay Senadora Amy Marcos ay hindi daw anak ni dating Pangulong Marcos Jr. Itong si Senadora Amy Marcos, anak daw ito ng dating mayor ng Maynila na si Arsenio Lacson mga kababayan. Nako. Pag marinig yan dating First Lady Imelda Marcos, yari ka. Mas lalo talagang mapapadali ng alam nyo na mga kababayan, pagkawala ng buhay nitong si Epifanio Labrador. Matindi yan mga kababayan, di basta-basta mga pagbibintang yan. Kasi yung usapin na yan, excuse me, noon ay itinanggi na yan ni dating First Lady Imelda Marcos. Tapos sinahalungkat itong tao na ito. Ayon kay dating First Lady Imelda Marcos, 2 beses lang sila nagkita nitong dating mayor ng Maynila, dating congressman na si Arsenio Lacson mga kababayan. Patay ka ngayon. Yari ka ngayon. Epifanio Labrador. Hindi lang mga DDS, mga taga-INC, mga QGC, pati mga Marcos loyalists magagalit sa iyo ngayon. Talagang parehas kayo ni Mike Abe na walang mga utak, kunwari lang mga magagaling. Pero ang katotohanan talaga, wala talagang alam mga kababayan. Ito na, wag na natin itong patagalin para marinig ninyo yung mga kasinungalingan nitong si Epifanio Labrador. Ito na, sabay-sabay na natin itong sana ba yun? Ayaw magbukas. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ayan. Wala. Nakamute. Balik natin. Umpisa mga minamahal ko mga kababayan, pasensya na po kayo doon po sa laging nagtatanong. Talagang busy lang po tayo sa farm. Farm na? Busy lang po tayo sa ating, kasi alam niyo naman ang negosyo ko is hindi pa namin alam. Farm. Farm. So, siyempre meron din kasi akong inaasikaso na ano yun? Ako po kasi ay mayroong fish pan. Fish pan? At inaasikaso ko na siyempre ako lang mag-isa. So, siyempre, madali magpalaki ng pangus. Siyempre, hindi rin madali ang magpalaki ng alaga ng halaman. 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 Mali. Yung mga kababayan, nakala ko ba marami sila. Ngayon, nag-iisa lang siya ngayon. Ibig sabihin, iniwan na siya ng mga kasama niya. Yung mga commander na tinawag niya noon. Na mga commander, halika kayo dito. Ano bang masabi niyo sa ganito? Ibig sabihin, mga kababayan, talaga sinungaling ito. Ito, inamin na naman niya ngayon. Siya lang mag-isa. Akala ko ba marami kayo? Anong halaman yan? Baka nagtanim ka ng marijuana, masama yan. Kaya nyo. Yan siguro talaga yung negosyo nito noon mga kababayan. Dahil nga, noon ay na-involve ito sa pinagbabawal na gamot. Baka nagtatanim pala ito. Dapat talagang matuntun ito kung saan ito nagtatanim ng mga kababayan. Yung halaman niya. Halamang nakakasira sa utak. Kaya sira ang utak nito. Ipagpatuloy natin ito. Gulay. So, gulay. Naman sa inyo na ipinakita yung ating farm dito po sa ating programa. So, siyempre bago lahat, binabati muna po natin ating minamahal at ginagalang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Huwag mo nang batiin yan, i-ditso natin. Dito natin ditso. Biruin niyo ba naman, mga minamahal ko mga kababayan, biruin niyo po.
kapatid siya ng ating Pangulo. Ano, bakit? Tila gusto niyang ipamukha. Tila gusto niyang sabihin sa buong mundo o sa Pilipinas o sa mga Pilipino na itong pag-aresto o ginagawa ng ating Pangulo ay mali. At mali naman talaga. Legal. Illegal naman talaga. Gusto niyang ipamukha sa mga Pilipino na ang administrasyong Marcos ay hindi maganda. Alam niyo, sa totoo lang, ewan ko ba kung paano naging kapatid ng ating mahal na Pangulo. Ito pong si Amy Marcos. Na kung tutusin, hindi naman po talaga ito Marcos. Ayan ha? No? Dahil tulad nga po ng sinabi ko, anak po talaga ito ni Lacson, ni Mayor Lacson ng Maynila. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, sabihin na lang natin hindi sila totoong magkapatid, kaya ganun talaga si Amy Marcos. Sana naman, tulad na sinasabi ko, sana naman magkaroon siya ng konsiderasyon. Sana naman isipin niya na kundi dahil sa original, tunay na ama ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi siya magiging tao. Nakita niyo naman yung itsura ni Amy. Yan mga kababayan, mabigat yan. Mabigat na paratang yan. Hindi daw anak ni dating Pangulong Marcos Sr. Mabigat yan. Pagbibintang yan. Na wala ka namang ebidensya. Saan yung DNA? Ipakita mo. At noon nga, itinanggi na yan ni dating First Lady Imelda Marcos. Na walang katotohanan niya mga pinagsasabi na yan. Yung pinagkuhanan lang kasi ng base nito mga kababayan, kung kailan ikinasal itong si dating Pangulong Marcos Sr. at itong si dating First Lady Imelda Marcos. Tapos yung pagpanganak, o kailan ipinanganak itong si Senadora Amy Marcos. Na wala naman talagang, wala daw katotohanan. Mismo, o sino bang pwede nating paniwalaan? Sino ba yung mas gusto natin na paniniwalaan itong supot na ito, na sinungaling na ito? O kung yung dating si First Lady Imelda Marcos na siya yung nakakaalam sa buhay nila? Ito wala naman itong alam eh. Tapos kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi nitong hindot na ito, eh talaga namang doble-doble na naman yung mas nito. Talagang ayaw talaga magpakilala. Sige, pagtuloy natin ito. Marcos, kung di lang mayaman yan, kamukhang kamukha po ni Babalu. Naku po, ano na naman? Ha? Kamukhang kamukha po ni Babalu. Mas mataas pa yung baba niyan kaysa kay Ay. Mabuti pa si Ay de las Alas, kahit mataas yung baba, nagagamit niya sa kabutihan yung kanyang baba. Nagagamit niya sa mga... Kung makapanglait, akala mo napakagwapo nitong tao na ito. Ipakita mo nga yung itsura mo. Kung makapanglait ka sa mga tao, ang layo naman kasi ng itsura mo. Tingnan mo yung mata mo, parang gatuldok lang yan. Kaya ako nakakita ng tao mga kababayan na yung mata parang gatuldok lang. Kaya pag magsasalita siya, talagang tulod-dilat yung kanyang mata. Dahil hindi niya makikita kung ano yung mga litra na nasa harapan niya. Eh talagang, ikaw dapat ang laitin eh. Dahil yung mata mo parang gatuldok lang. Para patawanin. Yung baba ni Amy Marcos, nakikita ko pag nagsasalita na hindi po siya nakakatuwa. Talagang nakakagigil po yung kanyang pagmumukha, mga alam namin kung magigil ka. Nakakagigil. Talagang masasabi mo talagang ano? Napaka walang kwentang tao. Ikaw yung walang kwenta. Hindi man lamang siya nahiya sa mga Marcos. Hindi man lamang siya tinubuan ng hiya sa pamilyang Marcos. Ayan Speaking of walang hiya, ikaw yun. Ikaw yung tao na napaka walang hiya. Dahil yung mga tao na hindi ka naman inaano, lalong-lalo na yung mga religious group na sinisira mo, na pinagbibintangan mo, hindi ka ba nahiya sa ginagawa mo? Tusukin ko na talaga yung mata mong parang gamunggo din yung mata mo. Hirap na hirap kang dumilat ng hindot ka, tapos may lakas ka pa ng loob na magsabi na hindi ba kayo nahiya? Hindi ka ba nahiya? Ikaw yung walang hiya. Tapos ipinapasa mo na naman sa iba.
Patuloy natin. Talagang grabe po yung kanyang kakapalan. Mas Noong makapal ka. araw po, kahapon, bago po ako natulog, Buti nakatulog ka pa. pinanood ko yung hearing na naganap doon sa Senado. Nandoon si Police Brigadier General Torre, nandoon yung DOJ. Pag nagsalita po, etong si Amy Marcos, para bagang gusto niya sabihin, nalata sinasabi niya tama, halos hindi po nakakapagsalita. Eto pong si Rimulya. Sinungaling talaga, oh. Hindi na nakapagsalita. O si Secretary Rimulya ng DOJ. At maging si General Torre. Para bang yung salita ni Amy Marcos, gusto niya siya lang yung pakinggan, siya lang yung magsalita, siya lang yung tama. Kumbaga, parang etong si Amy Marcos ay nagluluto sa sarili niyang kusina. Parang itong si Amy Marcos ay nagluluto ng isang ulam na gusto niya, siya lang ang kumain. Yan ang pagkaintindi ko sa ginagawa niya. Alam niyo, nakakalungkot talaga eh. Ba, malungkot ka pa. Pero dahil sa ano? nanay niya, ang ating minamahal na dating First Lady Imelda Marcos, ayoko magbitaw ng salitang putang ina. Ayoko. Ayoko magbitaw ng salita na ganong lingwahe. Alang-alang na lang din sa ating ginagalang at minamahal na dating First Lady Imelda Marcos. Pero ang masasabi ko talaga dito kay Amy Marcos, gago ka, tarantado ka, baliw ka, traidor ka. Yun ang masasabi ko, wala nang iba. At kung tatanungin niyo ako kung dapat bang sabihin ko to sa mataas na baba na to, yes, dapat lang na malaman niya na gago siya. Dapat lang na malaman niya na siraulo siya. Dapat lang na malaman niya na wala siyang kwenta at wala siyang utang na loob. Yung manok mo, kapain mo na. Ngayon lang ako nakakita ng isang kapatid na siya mismo ay tumutulong, nakikiisa sa paninira. Nakikiisa para pabaksakin ang administrasyong ito. Andiyan na lang muna mga kababayan. Dito natin makikita na talagang mali itong si Pangulong Marcos Jr. Kasi nga, kahit mismong kapatid niya na hindi nagustuhan yung ginawa. Ito maganda ito mga kababayan dahil nga itong pagkontra ni Senadora Amy Marcos, wala ka kasing utak paniyong. Itong pagkontra ni Senadora Amy Marcos sa kanyang kapatid ay nagpapatunay lang na illegal yung ginawa nitong si Marcos Jr. Kung tama yan, ikapatid mo yan, siyempre ipagtatanggol mo yan. Kahit magkapatid kayo, kung sa tingin naman wala talaga nilabag yung batas nitong ating presidenteng bangag, talagang kukontrahin talaga yan. Kahit sino ba naman. Kahit kapatid yan. Huwag mong sabihin, porket kapatid, pag mali yung ginawa ng kanyang kapatid, kakampihan niya. Ibig sabihin, kahit paano mga kababayan, siguro kahit na kaplastikan lang ito, nagpapakita itong si Senadora Amy Marcos na may paninindigan ito kahit paano. Kahit kunti mga kababayan, kahit sabihin lang natin, pakitang tao lang ito. At least, nalalaman at ipinakita sa taong bayan na yung ginawa ng kanyang kapatid ay hindi tama, illegal. At illegal naman talaga. Buong mundo na, mga eksperto na yung mga nagsasabi na hindi tama yung pagsuko ng ating soberenya, ng ating bansa doon sa ibang mga lahi. Hindi nang tao na itong si Panyong na ito. Kaya Panyong, ikaw kasi, manahimik ka na lang dapat. Wala ka namang ibang alam kung hindi pagmumura lang. Alagaan mo lang yung mga halaman mo dyan. Alagaan mo yung mga halaman mo. Pag lumaki na yung halaman mong gamot, ano bang halaman yan? Yung binibinta mga kababayan, yung hinahanap ng mga pulis.
Kasi nga, itong si Panyong noon ay na-involved na ito sa pinagbabawal na gamot. Baka yan yung halaman niya ngayon. Mahirap daw talaga patubuin. Yung at yung pispan nitong si Epipanyo ay wala daw, mahirap daw gumalaw dahil lagi-isa lang siya. Pero noon sinasabi niya, marami kami, hindi pa kayo makakarating sa aming kinaroroonan. Ilang kilometro pa lang maamoy na namin kayo dahil sa napakarami namin. Oh, di ba? Sobrang sinungaling talaga itong tao na ito. Kaya yung mga followers, mga subscriber nitong si Epipanyo Labrador, huwag na kayong maniwala niyan. Lumayas kayo dyan sa kanyang YouTube channel. Hayaan yung wala na pambiling bigas yan. Hayaan yung hindi na makapanghutot yan sa inyo. Humahanga kayo sa taong nagmumura lang naman. Wala namang utak, wala namang ibang alam. Basta-basta lang magsalita. Masyado ka Panyong ka. Sana ba yung eargun ko dito? Niyamang masyado itong tao na ito. Hindi daw anak ni dating Pangulong Marcos Sr. itong si Senadora Amy Marcos. Eh kung paano kung malaman ngayon ni sa bagay, paganda yan, para kung ano ba talaga yung katotohanan, magkabunyaga ng mga kababayan. Siyempre, pag halimbawa, may alam din itong si Senadora Amy Marcos, kung halimbawa lang naman, bunyag din yung totoo. Kumbaga sa mga kababayan, sila na yung ngayon yung maglabasan ng kanilang mga baho. Di na bali nito si Panyong, talagang mabaho ito. Mabaho talagang bunga nito dahil tinan yung Christmas niya. Doble-doble na. Sa sunod, makikita natin mga kababayan, lagyan na ng sako yung kanyang ulo. Isasako niya na yan. Para talaga kasi, talagang paliit na yung mundo nitong tao na ito. Talagang hindi na magtatagal. Sinasabi ko na mga kababayan, ulo ni Epipanyo Labrador, mukhang gugulong na sa pagkakataon na ito. Dahil lahat na maghanap na sa kanya INC, TOGC, DDS, Marcos. Kasi maraming loyalista pa rin yan. Yung si First Lady Imelda Marcos, o dating First Lady. At itong si Senadora Amy Marcos. Mahati ngayon yung mga Marcos, mga kababayan. Mahati. Imbis na 20% na lang kayo, kasi nga yung DDS 80%, 20% na lang kayo, mahati pa kayo, 10% na lang. Wala na talagang matitira. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang tayo may isi-shoutout tayo dito, sana ba yun? Nagpa-shoutout sa akin dito. Hindi tayo nakapag-shoutout kahapon kasi nga recorded na yung ating isang upload. Ito shoutout kay kay John Benedicto. Shoutout sir sa next vlog mo na content mo sir, Ronde TV. Maraming salamat sa iyo John Benedicto. Maraming salamat sa iyo. At shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan kay Ma'am Berje Berhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan. At kay Ma'am Idisa Borbi at sa lahat-lahat lang shoutout na rin kay Ronnie Patron. Shoutout kay Ronald Barnibo, Ronald Barnibo. At shoutout kay Sammy Trabahada Cooper ng Boracay. Shoutout kay Noel Lulo. Talagang support naman talaga yan, idol. Talaga naman. Totoo yan. Madali mo lang naman makilatis yung mga support. Ang talagang isang para makilala mo kaagad yung taong support, talaga nagpipismas lagi yan. Kasi nga, hindi niya gustong maamoy niya yung kanyang sarili. Yan talaga ang katotohanan. Tayo, hindi tayo nagpipismas. Ibig sabihin, hindi tayo support. Yan, tayo rin kay Mary Jane Kabat-bat ang tapang mo kasi. Shoutout na rin kay Armsky Pardillo. Next kay Epipanyo, ipatawag si Aling Marie. Isa pa yung matanda na yan. Si Aling Marie na yan.
Ang tindi niyang Aling Marie na yan. Dapat mag-alaga na lang siya ng mga apo. Hindi na lang siya makisawsaw sa gulo. Matanda na eh. Hindi na bagay. Masyadong kulubot na siya para makisawsaw sa gulo. Kulubot ka na. Makipag-away ka pa. Ayaw mo na lang manahimik dyan sa paligid mo kung saan ka nakatira. Mag-alaga ka ng mga apo mo. O samahan mo si Epifanio Labrador mag-alaga ng halaman. Mag-alaga ng pispan kasi nag-iisa lang yun. Oo, dapat ganun ang gawin ninyo. Isa pa yan si Aling Marie na yan. Wala rin namang matino. Puro din naman kapalpakan. Puro lang din naman. Mayroon akong hawak na ganito para si Epifanio rin. Maglula nga yung mga yan eh. Yun ang dito na lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat yung lahat. God save the Philippines.